Magandang araw sa inyong lahat at natutuwa akong makasama kayo muli para sa bagong video na ito. Ngayon, mahalagang pag-usapan sa survival kung paano malalaman kung ligtas inumin ang tubig mula sa ilog o sapa. Madalas ninyong marinig na imposibleng masuri ito sa lugar, pero sa konting karanasan at pagsasanay, posible naman talaga. Sa pag-unawa ng tatalakayin sa video na ito, pwede ninyong uriin agad ang kahit anong ilog o sapa gamit ang biological na sukatan na sapat para matukoy ang tinatayang kalidad nito. Lahat ng ito ay magagawa ng walang kagamitan at sa karamihan ng mga lugar sa mundo. Kaya ngayon, kailangan nating magpursige ng kaunti. Upang magawa ang biological analysis, kailangang pagtuunan ang mga maliit na freshwater invertebrates na hindi masyadong kilala. At makikikita natin na kahit kaanting kaalaman lang, madali nating mahahanap at makikilala ang mga ito. Ngayon, may ilang invertebrates, lalo na ang ilang larvae ng insekto na sobrang sensitibo sa polusyon at magsisilbing bioindicators para sa atin. Ang pagdami ng mabibigat na metal, pestisidyo, pataba at mga polusyon mula sa bahay sa pangkalahatan ay nagdudulot ng mabilis na pagkawala ng ilang mga species. Kaya para gawing simple, sa isang ilog na hindi polusyonado, palagi nating makikita ang isang natatanging grupo ng mga hayop. Kaya, ang layunin natin ay hanapin ang iba't ibang mga invertebrado sa tubig tabang, tukuyin sila upang matiyak ang kalinisan ng tubig. Kaya, kailangan pa rin nating malinaw na makita sa malapitan. At minsan, kahit ang isang magnifying glass o tulong ng cellphone ay talagang makakatulong para maiwasan ang kalituhan sa pagitan ng iba't ibang uri ng insekto. Kaya, para sa mga magsasanay at matakaroon ng karanasan, malalaman nyo agad. Gamitin nyo ang teknik na ito para makilala ang inuming tubig mula sa kahina-hinala at hindi pwedeng inumin na tubig. Kaya, ang paraan na tatalakayin natin ngayon ay isang maaasahang paraan sa survival na sitwasyon. Pero syempre, may ilang limitasyon ang modelong ito. Una, ito ay paraan na magdudulot ng magandang resulta. Mas epektibo ito sa mga lugar na may malalakas na agos ng tubig, hindi tulad ng kalmadong tubig o lawa. Dapat tandaan na madalas kayong mawawalan ng mga palatandaan sa kalmadong tubig at kung walang mga palatandaan, mahihirapan kayong makagawa ng tamang pagsusuri. Magkakaroon din tayo ng parehong problema kapag nasa malalim na bahagi malapit sa bukal. Pero dito, sapat na ang maglakad ng ilang daang metro para ang biotop ay unti-unting mabuo sa paligid ng ilog na ito. Sabihin na nating mga 500 metro mula sa pinagmumulan, kadalasan ay nandoon na ang mga kondisyon para makagawa ka ng tamang pagsusuri. Ngayon, isa pang mas mahirap na limitasyon ay ang mga biglaang polusyon, maging ito man ay physical, chemical o biological. Pag-uusapan natin dito ang tungkol sa bangkay ng hayop o chemical na produktong maaring itinapon sa itaas o mismong lugar ng pagkuha ng sample. Kaya dapat tayong mag-ingat at pag-aralan kung paano ito masusolusyunan, lalo na dahil may panganib kapag may biglaang polusyon. Ang biological na sukatan na tatalakayin ay magbibigay impormasyon tungkol sa kalidad ng tubig ng ilog sa tinukoy na bahagi. Kapag nakakuha tayo ng mataas na marka sa biological na sukatan na ito, ibig sabihin ay ligtas inumin ng tubig at napakaganda ng kalidad ng tubig. Sa mahabang panahon, ibig sabihin isasalang-alang ng ating obserbasyon ang pinagsamang epekto ng dating at kasalukuyang polusyon. Mas maaasahan at matibay ang teknik na ito kaysa sa simpleng chemical analysis na minsan lang ginagawa sa parehong ilog sa parehong araw. Sa dalawang kaso, biological na pagsusuri gamit ang obserbasyon na ipapakita ko sa inyo ngayon o chemical analysis na ginagawa sa laboratorio, mananatili pa rin ang kahinaan. Maaring biglang nagkaroon ng polusyon sa araw ng sample collection, kaya ito ay hindi tiyak na panganib dahil nasa kalikasan at hindi lahat ay makokontrol. Hindi ito gagana sa mga estuaryo, maalat o maalat-alat na tubig at sa mga polar na rehiyon. Kaya pumasok na tayo ngayon sa pinakapaksa. Titingnan natin ang ilang mahalagang klase ng invertebrado. Magpo-focus tayo sa mga pamilya na matatagpuan sa mga inuming tubig o minsan sa mga hangganan ng inuming tubig. Ayusin ko sila mula sa pinakamatatag laban sa polusyon, kaya sila ang madalas makita sa inuming tubig, minsan pati sa mga mababa o hindi magandang kalidad, hanggang sa hindi ganong matatag laban sa polusyon. Kaya sila ang may pinakamataas na polusensibilidad, ibig sabihin sila lang ang makikita sa tubig na napakaganda ang kalidad.
Kaya lahat ng freshwater invertebrate o larvae na makikita ninyo sa mga ilog na hindi ko nabanggit ay matatag laban sa polusyon. Kaya makikita natin sila ng walang pagkakaiba sa mga ilog na marumi o sa mga ilog na malinis. Iyan ang dahilan kung bakit hindi sila magagandang indikador, kaya hindi ko sila tatalakayin o kakaunti lang. Depende sa kung ano ang makikita natin sa lugar. Ang layunin ng aktibidad na ito ay mag-focus talaga sa mga pinakasensitibo. Sila ang magpapakainteresado sa atin at sila rin ang pag-uusapan. Kaya magsisimula tayo sa sangay ng mga molusko. Madali lang ito dahil isa lang ang papakainteresado tayo. Ito ay ang patela, ang patilay ng mga ilog o ensail. Makikita natin ito kahit saan sa Europa. Makikita rin natin ito sa Hilagang Afrika, sa Sub-Saharan Africa, sa ilang mga bansa, sa Estados Unidos, sa Amerika at sa gitnang Amerika. Ganoon din. Kaya kapag nasa field tayo, sa simula, magpo-focus tayo sa paghahanap ng mga patila na ito. Bakit nga ba? Dahil madali lang hanapin ang molusko na ito kung alam mo saan at paano siya hahanapin. Pangalawa, ito ay isang paghahanap na hindi nangangailangan ng anumang kagamitan kaya magiging madali at mabilis ito, kadalasang ginagawa kapag meron. At pangatlo, dahil isa itong molusko na halos palaging matatagpuan sa mga inuming tubig sa ilang mga kondisyon. Mamaya, titingnan natin kung alin ang mga iyon. Tandaan, mahirap itong matagpuan sa taas na lampas, 500 o 600 metro sa dagat. Kaya, malinaw na naiintindihan ninyo, maaari tayong makakita ng mga pateya sa mga inuming tubig o hindi inuming tubig pero malapit na maging inumin, kaya dapat mag-ingat tayo. Mahalagang bahagi ito na magtuturo agad sa atin para sa susunod na investigasyon at mapino pa ang pagsusuri. Kaya, para mahanap ang mga pateya, magpo-focus tayo sa mga bato, mga patay na piraso ng kahoy na nasa ilalim ng sapa. Karaniwan, makikita mo rin ito sa graba at buhangin, pero mas mahirap yon. Kailangan siguraduhin nating buhay pa sila. Kapag nakakapit sa kahoy o bato, buhay pa sila. Madalas ganoon. Kung makakita ka ng ganitong mga patay, wala itong diagnostic value dahil posibleng dulot ito ng polusyon. Kadalasan, umabot lang ito ng 1 mm, 2 mm sa pinakamarami. Titingnan natin ito ng mas malapitan kagaya dito. Ayan, kung may isang bagay kayong dapat tandaan sa video na ito, yon ay ang paghahanap ng patela. Makikita natin na hindi ito sapat, pero mahalaga pa ring susi sa pagtukoy ng ligtas na inuming tubig. Sa lahat ng pagkakataon, kapag may nakita kayong mga patela, hindi na kayo masyadong malalagay sa panganib kung iinumin ninyo ang tubig ng direkta. Bago tayo magpatuloy sa pagkilala ng mga uod ng insekto na mas sensitibo pa sa polusyon kaysa sa mga patela, tatalakayin natin ang mahalagang konsepto ng pagkakaiba-iba ng mga hayop na nakita ni El sa ilog. Matapos matukoy kung may patela o wala, magsisimula kayong mangolekta at magtala ng iba't ibang uri ng invertebrado. Ang konseptong ito ng pagkakaiba-iba ng mga hayop, pagkakaiba-iba ng mga pamilya, ay magbibigay sa atin ng napakagandang indikasyon tungkol sa pangkalahatang kalidad ng tubig. Karaniwan, mas maganda ang kalidad ng tubig kapag mas malaki ang pagkakaiba-iba. Kaya, mag-ingat, hindi mahalaga ang bilang o pare-parehong individual, kundi ang pagkakaiba-iba ng mga pamilyang natagpuan natin gaya ng iba't ibang uri ng uod, molusko, crustacean, bulate, at iba pa. Kaya kung halimbawa, makatagpo kayo ng napakaraming patelya, ito ay isang klasikong halimbawa at halos wala na kayong makita pang iba. Bihira lang magkaroon ng invertebrado sa tabang na tubig. Tiyak na nasa harap kayo ng tubig na di ligtas inumin o halos di naligtas, kaya kailangang magtanong kayo. Sa kabilang banda, kung makakita kayo ng maraming uri ng invertebrado sa tabang na tubig sa parehong lugar kasama ng inyong mga pateya, malamang na ang tubig na iyon ay ligtas inumin. Mamaya na lang natin titingnan kung paano matutukoy yan. Kaya ang pagkakaiba-iba na ito, kapag umiiral, palaging nagpapalakas ng kalidad ng tubig sa ating biyolohikal na sukatan. Kaya, hahatiin natin ang konsepto ng pagkakaiba-iba sa 3 kategorya. Ang mga ilog kung saan makakakita tayo ng 5 hanggang 9 na magkaibang pamilya at yung mga makakakita tayo ng 10 hanggang 14 na magkaibang pamilya. At yung mga makakakita tayo ng higit sa 15 magkaibang pamilya. Ng mga freshwater na invertebrate, lahat-lahat na
Kaya para sa pagkuha ng mga larvae na yon lalo na, pwede kang gumamit ng tea strainer, pinungsalaan o kahit anong tela. Pero sa totoo lang, palaging posible na makaraos gamit ang kung anong meron ka. Dito, gagamitin ko ang tinikang palumpong na kapaki-pakinabang sa akin. Mas mainam na gumamit ng mga tela at kapag gagamit kayo ng tela, piliin ang mga maliwanag ang kulay para madali ninyong makita ang inyong mga nahuli. Dito, gagamitin ko lang kung anong meron ako sa unang linya at sa bulsa ko. Sinadya kong ilagay ang sarili ko sa isang sitwasyon na parang tunay na survival para maging makatotohanan ito. Pero siyempre, dapat ninyong malaman na kung may salaan o filter kayo ng magandang kalidad at pino, mas madali ninyong makukuha ang mga uod na insekto. Simula ngayon, maghahanap tayo ng pinakamaraming invertebrate na nabubuhay sa tabang na tubig. Kaya kailangan natin maghanap sa lahat ng mga lumulutang na halaman, sa mga lumot at sa mga piraso ng kahoy. Ang mga piraso ng kahoy na lumulutang, yung nasa pagitan ng tubig, pati na rin yung mga piraso ng kahoy na nasa ilalim. Para makuha ang tamang resulta at malinaw na larawan ng lugar, kailangan nating magsagawa ng aktibong paghahanap ng kalahating oras. Kaya ito ang napakasimpleng paraan. Makakakita tayo ng dalawang sunod-sunod ng gamare, syempre. Kaya titignan natin ito ng mas malapitan, pero mukhang posible rin na mayroon tayong ilang Ephemeropteres o Plecopteres. Pwede tayong lumampas ng 30 minuto sa paghahanap kung gusto natin, pero dapat pa rin tayong mag-focus. Kaya ituan ang paghahanap sa 50 metrong diretsong bahagi ng ilog na pinakamarami. At para sa mas magandang pagsusuri ng ilog, subukan ninyong hanapin sa loob ng 50 metrong iyon ang iba't ibang katangian ng ilog. Ibig sabihin may mga bahagi na may kaunting bilis ng agos, may mga bahagi tulad nito na mas kalmado, magkakaroon kayo ng mas magandang pagkakaiba-iba. Ngayon, tatalakayin natin ang mga uod ng insekto na mas sensitibo sa polusyon at makakatulong sa mas pinong pagsusuri. Paano natin sila makikilala? Titignan natin ang mga uod ng ephemera at mane na kilala ring Ephemeropteres at nabubuhay sa tubig. Ang pinakakatangian ng mga uod nito ay ang mga Ephemeropteres. Karamihan sa kanila ay magkakaroon ng 3 buntot. Ang mga buntot ay para mga antena na matatagpuan sa likod ng insekto sa ibaba. C. Caudale. Sa totoo lang, may 2 kang buntot at isang parabuntot. Mayroon din silang mga galamay na gumagalaw sa gilid ng tiyan na madalas ay kitang-kita. Ngayon, may ilang posibleng pagkakamali sa ilang mga uod ng tutubi na may 2 buntot sa likod pero ibang itsura at mas malapad kaysa sa mga buntot. Matatagpuan ang mga Ephemeroptera sa buong mundo, maliban sa mga polar na lugar, Iceland at ilang isla sa Pasipiko. Makikita rin sila sa mga kalmadong tubig, minsan sa mga lawa. Kaya ang mga larva na ito, kapag ganap ng na-develop, umaabot ng 1 sentimetro ang katawan at halos 1 sentimetro rin ang mga buntot. Kung malinaw ang paningin mo at alam mo ang hinahanap mo, madali mo silang makikilala at hindi mamimiss.
Makakakita ka nito sa lahat ng panahon at iba-ibang laki depende sa kanilang pag-unlad. Dapat mong malaman na kadalasan, 2 taon silang nabubuhay sa tubig bago maging lumilipat na insekto. Ibig sabihin, palagi mo itong makikita, taginit man o taglamig, sa bahaging yun ng ilog kung saan naghahanap ng Ephemeropterans. Karaniwan tayong nakatuon sa gilid ng mga sapa, sa tabing ilog, sa mga nakalubog na kahoy, mga lumot, mga nakalubog na dahon, mga halaman at iba pa. Diyan mo makikita ang pinakamaraming Ephemeropterans, pati na rin ang lahat ng mga larvae. Sa pangkalahatan, sa ating mga lugar, mayroong daan-daang uri ng Ephemeropterans, ng mga Ephemeropterans. Pero sa pangkalahatan, makakamuka silang lahat. Halos pareho ang kanilang itsura, kaya medyo madali silang makilala. Magbibigay sila ng bagong palatandaan tungkol sa polusyon sa lugar. Mas mababa kadalasan ang physical at chemical na resistensya ng mga Ephemeroptera kumpara sa mga Patea. Kaya mas sensitibo sila sa polusyon sa pangkalahatan at ang pagkakatuklas natin sa kanila ay magpapatibay sa ating mga pananaliksik. Kaya kapag nakakakita tayo ng mga Ephemeroptera, alam na natin na malamang ay nasa isang inuming tubig tayo na ang kalidad ay tumataas. Ang ilang pamilya ng Ephemeroptera ay kasing sensitibo sa polusyon gaya ng patela, kaya pagsasamahin natin sila sa parehong kategorya para sa kaligtasan. Kapag natukoy na natin ng tubig ay inumin, magagawa na nating suriin ang antas ng kalidad nito. Ang kalidad ng tubig ay ilalagay natin sa 3 kategorya. A. Tubig na napakaganda ang kalidad. B. Tubig na maganda ang kalidad. C. Tubig na katamtaman ng kalidad pero laging maiinom pa rin. Ibig sabihin, ligtas inumin ang mga tubig na ito sa maikling panahon. At ayon sa mga limitasyong nabanggit ko sa simula ng video, sa dulo ng video, magkakaroon kayo ng buwad na talahanayan para mailagay ang inuming tubig ninyo sa 3 kategorya batay sa makikita sa inyong lugar. Mapapapansin na ang mga Patea at Ephemeropteres ay makikita lang sa mga tubig na halos mainom o sa inuming tubig. At kung wala kayong makita na iba pang mas sensitibo sa polusyon, salamat sa talahanayan. Nasa harap tayo ng tubig na karaniwang tinatawag na bulate. Isa C ang ikatlong invertebrado na makikita kapag gumaganda ang kalidad ng tubig. Ito ay ang mga uod ng prigane na sa totoo ay tinatawag na Trichoptero. May mga balot, sila ang tinatawag na Portebois, ang kanilang karaniwang pangalan. Kaya, tulad ng mga Ephemeroptero, natatagpuan sila halos kahit saan sa mundo, hanggang 2,800 metro taas mula sa dagat. Sa pagkakataong ito, maraming uri nito, pero magkahawig ang karamihan. Kaya, ang mga larba ay lagi nakatira sa kanilang baluti na gawa sa kahoy, buhangin, bato, kabibe at iba pa. Makikita mo ang ulo ng mga larba na lumalabas sa baluti nila at matatagpuan sa ilalim ng tubig o sa mga halaman, damong dagat at lumot. Kadalasan, umabot sila ng 1 senti hanggang 2 senti kaya medyo madali silang makilala. Pag adulto na sila, nagiging mabuhok na lumilipad na insekto na kahawig ng gamo-gamo. Kapag nakakita tayo ng ganitong uod, may malaking pagbabago sa kalidad. Sa kalidad ng tubig na yon, maliit na lang ang tsansa na hindi ito maiinom kapag nakita natin. Ngayon, ginagawa ko ito gamit ang isang tseche kasi ito ang nakuha ko ngayon. Pero sige, pwede mo rin itong gawin gamit ang isang sombrero, isang cap, pwede mo talagang gamitin kahit ano. Kaya dito may mga gamards at larvae rin. Pero wala namang silbi. Ayan, ito ay isang Portebois, kaya ito ay isang Trichopter na may balot. Sa tingin ko na magiging interesante para sa atin. Kaya dito, ang uod ay nasa loob, ito ay gawa sa maliliit na piraso ng kahoy. Dahil dito, nasa isang lugar tayo na may kagubatan at halos walang graba. Sila ang huling uod na makikita natin ngayon dahil sensitibo sila sa polusyon kaya madalas bumababa ang bilang nila. Siyempre, ito ang mga perlas o Plecopteres na paggulang ay nagiging maliliit at mahahabang insektong lumilipad. Makikita pa rin sila sa buong mundo at karaniwang umaabot ng 1 to 2 cm ang mga uod kapag lubos na na-develop.
Madalas nating makita ang mga Plecopteres na yon sa itaas na bahagi ng ilog, lalo na sa mga lugar na may trout. Makikilala natin sila sa pamamagitan ng pagtuon sa mga cherchi na sa pagkakataong ito ay dalawa, hindi tulad ng mga Ephemeropteres na may tatlo, gaya ng nakita natin. At mapapansin natin na wala talagang hasang o gumagalaw na mga hasang sa bahagi ng abdomen. Ang mga Plecopteres bukod pa rito ay laging may dalawang kuko sa bawat paa. Karaniwan, makikilala mo sila gamit ang mata lamang pero mahirap makita ang dubleng kuko. Gumamit ng magnifying glass o cellphone kaya huwag mo silang ipagkamali. Mga Malayan Trichopteris na may dalawang buntot na hasang at talagang iba sila sa mga cherkes. May ilang Ephemeropteres na may dalawang serkes pero bihira lang at laging may gilid na hasang kaya madali silang makilala. Madalas, nakikita ito ng hubad na mata. Ang mga Plecopteres, makikita lang natin sila sa mga tubig na hindi talaga marumi, napakalinis at pwedeng inumin, kaya talagang mahalagang palatandaan kapag nakakita tayo ng Plecopteres. Subtitle ng lipunan dito, mga maliliit na kuhol na paikot na may paikot na kabibe. Kaya yung mga yan, matibay sila kahit sa maruruming tubig. Kaya hindi ako interesado dyan. Pero nililista ko pa rin dagdag yan sa bilang ng mga uri ng hayop na nagpapadagdag sa iba't ibang hayop dito. Sa ilalim, nakakakita ko ng iba't ibang klase ng bulate, hindi bababa sa 3 uri. Kaya dito, interesante ito para sa iba't ibang uri, pero ang mga bulate ay matitibay talaga kadalasan sa iba't ibang uri ng polusyon. Kaya hindi masyadong magiging interesante ito para sa akin. Pero sa kabilang banda, nakikita ko na parang may isang Ephemeropteran. Isang Ephemeropteran na magiging interesante para sa akin. Siya, kailangan siyang ibalik sa tubig sa isang lalagyan na ganito. Para siguradong, maayos ko siyang makikilala. Lalo na base sa bilang ng mga bilog. Minsan, kaunti lang ang kagamitan natin. Madali nating mailagay ang ilang labi sa malaking bato, poncho o kahit anong makinis na ibabaw. Makakatulong ito para maayos nating matukoy ang mga insekto at uod sa lugar. Ayan, kapag natapos mo na ang maliit na paghahanap na ito na hindi kumakain ng maraming oras at lakas, kung hindi ka agad makahanap ng patel at wala ring mga insektong nabanggit ko o wala ring mga uod ng insekto na nabanggit ko, hindi ito magandang senyales, lalo na kung kasabay nito ay marami kang nakikitang mga bulate o maraming linta na matitibay o sobrang tibay pa nga laban sa polusyon. Kaya sa ganito kaso, hindi ligtas ang tubig. Kailangan mo itong pakuluan, salain o gamitan ng treatment. Sa kabilang banda, kung makakakita ka ng maraming invertebrado na matibay sa polusyon pero sinasamahan ng magandang pagkakaiba-iba ng mga hayop, higit sa 15 pamilya halimbawa, at makakakita ka rin ng mga uod ng insekto na napag-usapan natin ngayon. Magkakaroon ka ng malinis na tubig, maaari mo itong inumin direkta, siguradong sigurado, sa mga sitwasyon ng survival. Upang masolusyonan ang biglaang polusyon, ngayon may dalawang solusyon. Una, maaari tayong magsagawa ng masusing pagsisiyasat pataas ng agos mula sa punto ng pagkuha ng tubig mga 500 metro na inirerekomenda. Titiyakin natin ito. Walang mga lugar kung saan madalas lumusong ang mga hayop
walang dumi ng hayop, walang mga natatanging basura o bangkay ng hayop. Kaya makakatulong pa rin ito para masigurado ang inyong pagkuha ng tubig. Pangalawang solusyon, maaari kayong maghukay ng butas kung posible sa gilid ng ilog. Ang butas na ito ay mapupuno ng natural at maaari kayong kumuha ng tubig dito na nagmumula sa magandang kalidad ng tubig ng inyong ilog. Sa pamamarang ito, masasala ninyo ang mga polusyon na maaring biglaan at pansamantala lamang. Simple at natural ang paraang ito. May video na ako tungkol dito na madaling makita sa channel. Pwede nyo ring gamitin ang paraang ito para makita ang pinakamagandang kuhaan ng tubig sa paligid sa pamamagitan ng pagsusuri sa iba't ibang ilog. Kung sakaling kailangan ninyong kumuha ng dekalidad na tubig, mas mainam sa ilang pagkakataon na iwasan ang mga lugar na matao tulad ng mga bukal kung saan naguunahan ang lahat sa ilang sitwasyon. Sa ganitong mga kaso, hindi na ligtas ang mga bukal. Laging kilala ang mga ito, pampubliko man o pribado. Kung kaya mong kumuha ng tubig ng hindi napapansin, kahit salain mo pa ito, kahit alam mong malinis na, maaari itong maging kapaki-pakinabang minsan. Ito ay isang paraan na nagmula sa siyentipikong pananaliksik, syempre, napatunayan, sinadyang pinasimple at maingat upang magamit sa aktwal na sitwasyon kahit walang kagamitan at may kaunting pangunahing kaalaman lamang. Isa itong operasyonal na paraan at ito ang mahalaga sa atin kapag nasa aktwal na sitwasyon ng survival. Ito ay nilalaman na bihira mong makikita o baka hindi mo pa nga makita kahit kailan. Gamitin ninyo ito ng tama at makita tayo sa susunod na video.